Mga kababayan, bantayan nyo ito si Martin. Magnanakaw ito. Ah. Inhibit nga si Sandro as majority leader. Balik naman si Martin. Ano ba, BBM? BBM gang. Talagang ginagago nyo kami. Kagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Yan. Supreme Court. Kaya talagang makikita mo sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinusupindi pa. Sabi ni Senator Pete Lacson, 67 ang mga kongresista, contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspinde, hindi inimbestigahan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Pag-usapan natin itong lumalabas na post. Alam nyo naman, the future president daw. Mas malabo. Sabi rito, paano kalang batas na kapakipakinabang Tatak Marcos? Talaga ba? Hindi nyo ba alam pag ito na naman ay makapasok? Diyos ko, gagaya lang ito. 150 allocable. Allocation. Ayan ang balita ni Congressman Libiste, ni Madarahug, nung pumunta sa Ilocos. Anak ng Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, tulay. Diyos ko po, ano nangyari sa Pilipinas? Tapos meron naman kayong panukala na gusto nyo maging presidente ito. Ito? Wala hong mangyayari sa bansa natin. Pag, naisipan nyo na naman na maging presidente. At saka magsitigil na kayo, wag na kayo kukuha ng mga bangag. Diba? Oo, sayang lang ang boto nyo. Mananakawan na naman kayo. Update daw kay Dilima. Tingnan nga natin, ano naman yung kagustuhan ni Dilima. Sabi dito, Laila de Lima, suportado ang ikatlong impeachment complaint lamang kay BP Sara. Hindi na kayo natapos sa impeachment complaint nyo? Wala na kayong mga kagustuhan kundi ma-impeach. Talaga ba? Nakakahiya kayo. Nakakaawa kayo. Kayo yung mga tao na talunan na, nagpupumilit pa. Diyos ko po, Ka-Rudy. Pag mga ganitong tao, bakit tahimik ka sa usapin ng flood control? Ikaw nga, Miss Saba. Nagtatanong lang kami, bakit sobrang tahimik mo at hindi mo binibira si Balulong, si Bangag, sila lang naman talaga ang dabigbis eh. Bakit? Nga pala. Nga pala masyado nang tumahimik ang usapin dito kay Balulong sa The Big Fish at natabunan na ng samot-saring mga imbentong usapin patungkol sa impeachment ni BP Sara. Etong mga ito, naglalabasan, para silang mga troll. Isipin nyo papasok sila sa issue na alam naman nilang sinagot na ng COA. Di ba? News update, Laila de Lima, suportado ang katlong impeachment complaint laban kay BP Sara. Yung mga kasama mo, mga bulok-bulok, mga takbayan, mga taga-mountain, hindi sila masyado maingay kay Bangag. Nag-iingay kayo dahil kay BP Sara, sobrang takot nyo na. Ngayon, ang usapin, Martin ituturong nagnakaw din. Umog! Picture ito lumalaban sa korupsyon, nagsusolo. Atty. Guanzon at kung bakit lumabas si Martin Romualdez sa lunggan niya. Sipin nyo, bakit nga ba lumabas itong si Balulong nung nagkaroon na ng usapin? Bida-bida na naman sila ngayon. Bakit bigla kang lumalabas? Kasi natakpan na yung usapin sa'yo. Ang mga nakulong, yung mga diskaya, kontraktor at isang dating ex-senador na tinuturo kang kaibigan. May video nun. Nung pinakilala siya ni Mr. Bong Revilla na matalik niyang kaibigan. Ayun. Kung matalik niyang kaibigan, ayun, nakulong siya. Pasok nga natin to. Sabi nga ng ilan, may mga politiko na parang multo sa lumang gusali ng gobyerno.
Bigla na lang sumusulpot kapag may mabigat na desisyon na kailangang itulak, at bigla ring nawawala kapag mainit ang tanong ng publiko. Kapag may kamera, may kumpol ng tao. Kapag may kontrobersya, may biglang eksena ng pagkakaibigan. Sa ganitong mga tagpo, tila mas buhay pa ang teatro ng politika kaysa sa mismong serbisyong inaasahan ng taong bayan. Kamailan ay muling naging sentro ng atensyon sa Kongreso si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang mamataan sa plenary session noong ika-4 ng Pebrero taong 2026. Sa mga larawan at video na kumalat online, makikitang dinumog at nilapitan ng ilang mambabata si Romualdez. Marami ang nakipagkamayan, nakipagkwentuhan, at tila sabik na makasama ang dating leader ng Kamara, na para bang isang sikat na personalidad na muling sumalang sa entablado. Ayon sa mga netizen, bihira na raw siyang makita sa ganitong eksena kaya agad naging kapansin-pansin ang kanyang presensya. Kapansin-pansin din ang pamamayat ng dating leader ng Kamara sa gitna ng mga kinakaharap na alegasyon ng malawakang korupsyon sa mga Yan naman talaga eh. Diba? Yun ang pag-uusap. Yun ang dapat alamin. Yun ang dapat, sino dapat ang makulong? The big fish, the big one. Bakit laging tinatago, lalong-lalo niya sa Senado? Kahit isang beses hindi nabanggit ang pangalan dahil takot na takot ang kanyang mga tuta dito kay Balulong. Isipin nyo, ayan yung pagmumuka. Dating masaya, ngayon, puro problema kasi nai-issue siya eh. Pilit lang pinagtatakpan. Sana lang, lahat ng mangyari na tinutumbok ng universe, mapunta na kay BP Sara at naupo na. Ngayon, pag nakaupo si BP Sara, saka na halongkatin lahat at ipakulong yung mga taong nagtulong-tulong na gumawa ng kwento, lalong-lalo na ito ngayong ikalawang impeachment. So, yung unang impeachment ni BP Sara last year, na sinagot na ng ombudsman, sinagot na ng COA, hindi pa rin nila pinaniniwalaan. At itong si Tutasin, hindi rin makapaniwala sa desisyon na yun. Nagtataka tayo, bakit? Anong problema mo? At gigil na gigil ka sa Supreme Court. Diba? Ikaw pa naman ang Senate President, dapat alam mo yung mga, bakit kine-question mo yung mga desisyon ng Supreme Court. Abogago ka ba? Kung abogago ka, dapat, pinaniniwalaan mo. Diba? Sumasang-ayon ka. Yung ibang abogado nga sumasang-ayon sila doon sa desisyon ng Supreme Court. Ikaw ayaw mo. Sino ka ba? Ito alamin natin, may post dito si Kuya Jason sa, at ang sabi rito sa kanyang post, meron, dito patungkol ito kay, yung ombudsman. Meron lang akong ibubulong kay Om Remulla bago matulog. Boying, huwag kang magmumukhang tanga. At baka akalain ng tao, hindi mo talaga alam ang trabaho mo bilang ombudsman. Binira tuloy ni Ka Jason sa, hindi saklaw ng opisina mo ang mga pribadong tulad ni Mike Defensor para imbestigahan mo dahil lamang sa pagpuna nito sa malawakang nakawan sa kasulukuyang gobyerno. Oo nga, ito mahilig talaga to si, ewan ko ba, nangingitim na, hindi pa masyadong, ano ba talaga? Bakit itim na yung katawan 'di ba? Itim na yung katawan, hindi pa wala pa bang pipirma? Oo, sana may pumirma na para magkaalaman na. Ito nga, punta tayo dito kay Tito Soto. Tito Soto, ayan, gigil na Tito Soto, gigil na gigil sa impeachment ni Bibi Sara dahil may ambisyon maging presidente. Presidente na naman. Presidente naman. Diba? Presidente pala ang ambisyon nito. Alamin natin dito. Bibirahin to ni Atty. Topacio. Atty. Topacio, birahin. Din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam nyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Wow. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat
Noong nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against sa Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Yan. Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt. Sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Ayan, no? Sige, balik tayo doon sa sa katanungan natin kanina patungkol doon sa impeachment. Attorney, doon tayo naputol eh. Yan. Inabogado nga ba ng Kongreso si Bongbong Marcos kasi ang sabi ni Claire Castro, si Presidente Marcos daw ay hindi na nagbuo ng kanyang legal or defense team Bakit? patungkol dito sa posibleng impeachment na kinakaharap niya. Ano masasabi niyo diyan? Siyempre po, alam na naman nila ang mangyayari dyan. That is a foregone conclusion. Hawak nila ang committee, nasa majority sila. At siyempre, yung unang-una naman po ay talaga namang alam natin, yung unang impeachment case na inihain ni Atty. De Jesus ay doomed to fail. At designed to fail also. Yung sa Makabayad naman Yan, Makabayad. talagang alam nyo yung loyalties naman ng grupong yan ni na Titinyo at saka ni na Laila de Lima ay talaga naman pong doubtful. Yan yung mga grupo na talagang halata. Kasi maingay lang sila sa usapin ng impeachment pero hindi sila masyadong kalampag dito sa impeachment ni Bongbong. Kaya nga wala ng legal team dito si Bongbong eh. 'Di ba? Kasi alam nila ang mangyayari. Kwento-kwento, sarsuela, playbook, yan ang katotohanan. Po yan Kasi mga kaalyado yan di ba? Meron silang tactical alliance with the majority. Ang ginawa po kasi nila, yung aming kaso, yung dapat ito ay third, ay binlock nila. Ito po ang maraming ebidensya. Nakita nyo naman po nung pumunta kami sa House Secretary General. Male-maleta po ang dala namin. Napakaraming mga USB na containing videos, mga dokumento. At comprehensive po yung aming impeachment complaint mula sa insertion, mula doon sa pagkidnap kay Tatay Digong, mula doon sa flood control. Ay napakarami po na mga ebidensya. In fact, ito po ay may dati ng demanda sa ombudsman regarding the insertions. So, ito po ay at ang kasama nito ay 23, 24, 25 budgets. Hindi lamang yung 25 budget. So, very comprehensive po. Ngunit sa kasamaang palad ay ito po ay hindi nila tinanggap dahil lamang sa kadahilan ng nasa abroad daw yung House Secretary General. Yun yung drama nila na unang-unang attempt dito sa pagpapile ng impeachment ni Bongbong hindi nila kinatigan at ginawa nila ng kwento at ang sabi doon sa Secretary General ay wala daw doon. Nasaksihan ng maraming tao dahil galit din ang mga abogado. Galit din. Ba't wala pala akong mukha? Galit din yung maraming Pilipino. Bakit hindi tinanggap kahit bukas naman yung opisina nila? Nakakagigil Siyempre, ikaw ba naman, gustong-gusto mo ma-impeach ang tinanggap lang yung una, yung walang sustansya. 'Di ba? 'Di ba? Kahit sino naman ay mababanas. Ngayon, ano ang meron sa bakbakan? Kasi na-issue yung West Philippine Sea. Talagang
sobra yung trending ng West Philippine Sea. Kaya siguro ito yung pamalit doon sa usapin ng flood control. Oh. Talagang pati Senado talagang oo, pinakialaman nila yung usapan. Oo, kaya ito nga nagbangayan nga itong si Soto tsaka si ano si Soto, si Pangilinan tsaka si Cayetano nagkainitan alamin natin 'to ha. Kasi oo, ito yung kanilang bakbakan ayon sa balita oo, nag-anuhan sila parang nagkasagutan, nagkainitan. Oo, hindi natin alam baka ito yung pantabon sa issue ng, alam niyo na, flood control. Nagkainitan sina Senador Kiko Pangilinan at Senador Alan Peter Cayetano sa plenaryo ng Senado kaugnay sa resolusyong kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Gusto naman po ng debate ni Senator Rodante Marcoleta bago siya kumasa sa alok na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Saksi, si Ian Cruz. Matapos umani ng iba't ibang reaksyon ang pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. May imbitasyon sa kanya si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sumama raw sana ang senador sa Maritime Domain Awareness o MDA flight sa Kalayaan Island Group sa Palawan. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila na sa Pag-asa may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino, hindi ito dapat ipamigay. Kanina, tinanong si Marcoleta tungkol sa imbitasyon ni Tariela. Sabi niya, Bago yun, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Scarborough. And sino ba yung professor sa iyo? Ano pala to lipat natin, pero pag-usapan natin yan. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating isa sa Ito yung mainit na tagpo dito kay ayan. Alan Peter Cayetano. Nagsimula ito nang ungkatin ni Cayetano ang karikature ni Chinese President Xi Jinping na inilabas si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So, we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now, Mr. President, we beg to disagree. Wala rin ito si Wow Dagat. Pambabastos ho yun. Bakit pinagtatakpan mo yung taong bumabastos sa Pangulo ng bansa? Kahit sino naman, bastusin ang kanyang Pangulo, alma. Hindi sa kinakampihan natin ng China. Pero, yung pag-uusap na yan, sinasabi sino makikinabang. Nakinabang ka ba? Sinasabi maraming kababayan nandun. Andun na nga sila. Ang usapin doon, matagal na kasi yan. Ngayon, meron baka siguro di umano nagkabentahan na at alam ng China na nabenta na. For the record, asan yung record na nagkabentahan? Hinahanap ngayon kung sino na may-ari nun. Bakit naman kasi, kung hindi nabenta, bakit nila pinasok? Kung hindi nabenta, anong talagang tunay? Bakit nagpupunta si Trilling noong panahon pa noon? Na kinwestiyon nga ni Enrile. Bakit pumupunta sa China? Di ba? Punta tayo dito. Paano binigo ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment ni Bibi Sara? Question. Paano nga ba?
Oh. Ngayong final na ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment ni VP Sara. May mga bagong standards na inilatag ang SC na sa tingin maging ng isang framer ng 1987 Constitution ay nagbago sa nakasulat sa saligang batas at nagpahirap para umusad ang isang impeachment proceeding. Sa unang issue, ayon sa SC, nilabag ng Articles of Impeachment ang 1-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate o pagsisimula ng higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng isang taon. Sa kaso ni VP Sara, ang unang impeachment complaint na inihain laban sa kanya noong Disyembre ayon sa SC ay maituturing ng nagpasimula ng impeachment proceeding. Dahil ayon sa SC, ang reklamong hindi sinama sa order of business ng Kamara sa takdang panahon ay maituturing ng nag-activate ng 1-year bar rule. Yan. Kaya lumabas na illegal na ang pang-apat na impeachment complaint na inihain noong February 5, 2025 ng at least 1/3 ng House at ipinasa bilang Articles of Impeachment sa Senado. Paliwanag na isa sa mga framer o miyembro ng komisyong nagsulat ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento na iba na ito sa text at kahulugan o intent ng saligang batas Yan. at paglihis sa naunang desisyon ng SC ukol sa issue. Paano yung ano, tanong lang namin, paano yung na-technical na itong paano itong na-technical na itong nung February 2, na-technical na sila eh. Sa tingin nyo, tutuloy pa ba itong impeachment ng nahinain o ibabasura na rin ng Supreme Court? Kasi kung halimbawa na technical at hindi tama yung pagpasa nila doon, yung date na binigay February 6, 2026 at inunahan nila, hindi mas sumatotal, technical na yun. Wala na, hindi na pwede ipagpatuloy. Pwede pa ba ipagpatuloy? Sa tingin nyo, tignan lang nila ang budget. Ito yung sabi ni former Congressman Mike Defensor. Ito na yung balita. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated unprogrammed funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos. Paano na wala ng ebidensya? Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. Hindi niya narinig yung kanta Kala ko, bibiguin mo ako partner. So, siya yung nagsabi, mayroon siyang post ngayon na ito na yung worst na ginagawa nila kay VP Sara through impeachment. Siya yun. Tingnan nila yung search nyo. At I agree with him. Kaya noon, inulit ko lang, gusto nilang tanggalin nila po po si PRRD 2016. Ako po yung nagsalita. At nagiging front line sa GMA News. Wala sa GMA dito ngayon. Over our dead bodies. We will not allow that. Okay? Sana magiging ganon ang linya ng pag-isip natin. Huwag natin hayaan na sanasaan na lang natin nila ang karapatan. National accountability. Masaya kami na nandito isa sa mga pundasyon ng PANA. Ang dating secretary ng DNR at congressista ng Quezon City, si Congressman Mike Defensor. Salamat sa lahat, no? Nabingomang kami sa aming third complaint sa Secretary General's Office ng House. Pero yun ang kabiguan na success. Dahil na-expose namin ang kapulukan ng sistema sa House of Representatives. Naging circus ang impeachment dahil binastos nila ang taong bayan at ang konstitusyon ng Pilipinas. Yon ang pinaka-importante na nagawa ng grupo ni Congressman Mike Defensor, ni Ronald Adamat,
myself and the others. People's complaint po yun. Ang binastos nila ang mga Pilipino. Hindi kami. Kasi instrumento lamang kami ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa inyong suporta at lalaban tayo sa gobyerno ng mga magnanakaw. Yeah. Hindi tayo papayag dito. At I would like to introduce again my good friend at ang leader din namin sa PANA, ang dating Secretary ng IENA and Congressman anak kalusugan party list, Mike Defensor. Yan. Pakinggan natin, ha? Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Alam nyo, nung kami ay nag-file ng impeachment, may nag-comment, nakita ko kung tuwa ako. Kasi ang sabi niya, para daw po kaming 7 dwarfs. Nauna si Manny Luna, si Topacio, ako, si Harold Respicio na matanggal doon. Pati si Atty. Jing Maras, magkakahay po kami. Pero sa inyo po lahat, bukas ay papadismiss nila ang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayong hapon po, kausap ko ang ilang mga bayang kongresista ang nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa ustisya, lalaban po sila bukas at may mga ilalabas pa sila mga ebidensya laban sa kurakot sa administrasyon ng Bongbong Marcos. Kaya po, bantiyan ninyo bukas yung mga mangyayari, pagtuunan po natin at tulungan natin sila. Dahil ang katulad ng banggit ni Atty. Manny, ito, nandito si Kong Roland, Colonel Pino Toritorion, mga kasama po natin. Alam niyo, nagkaroon ng leadership vacuum sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ang maingay lang sa Senado, iilan. Andyan si Senator Marcoleta, sila Senator Amy, of course, sila Alan, andyan din. Pero talagang makikita mo, sa Kongreso walang nagsasalita. Ilan-ilan lang. Ilan lang ang kampi natin. Si Miao Miao, sinuspindi pa. Sabi ni Senator Pete Lacson, 67 ang mga kongresistang contractors ng sariling pondo. Hindi sinuspindi, hindi inimbestigahan. Kampi nila, eh. Nagawa ng listahan si Vizcaya. Si Bernardo, may mga congressman na nandun. Walang nasuspinde, walang nakasuhan. Pero yung isang nagsasalita sa korupsyon, sa pagnanakaw, pinasuhan. Bukas po, magsasalita sila at tulungan natin sila. Dahil sa katotohanan, ito ang pinakamabigat na pagdadaanan ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa nakikita nila, pag hindi nila natanggal ang ating pangalawang Pangulo, sigurado na uupo si Inday Sara bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa ho 2028, baka bago pa mag-2028, maging Pangulo na si Inday Sara Duterte. Kaya ang nais po nila, mawala na siya. Sa ganitong panahon pa lang, ganitong kaaga. Ganon sila katakot kay Inday Sara Duterte. Pero di ba ho, ang saligang batas, anong sinasabi? Ang proseso ng impeachment, ito lang ang pagkakataon natin para magreklamo, para i-question, para maging kritikal sa namumuno sa ating bansa. Anong ginawa? Yung kay Bongbong Marcos, kami nun, pupunta, ayaw tanggapin. Pagkatapos, kinausap lahat, wala mag-endorso. Pero okay na rin. Kasi ako, nung umpisa pa lang, ayaw mo na. Yung mga pumasok na impeachment, dinismiss kagad. Paano mawawalan ng substance ang impeachment complaint lamang kay Bongbong Marcos? Ang linaw ng budget, siya pumirma. Ang sabi nun sa complaint, unallocated and program funds. Siya pumirma. Ebidensya na kagad. Ang pag-release ng pondo sa flood control, sino pumirma? Ang Pangulo, si Marcos.
walang ebidensya. Tingnan lang nila ang budget, tapos na ang issue. May kinalaman si Bongbong Marcos. Dapat, ang ginawa nila, pinaupo, pinagpaliwanag. Ano ba nangyari sa budget? Ano ba ang ginawa mo? Itong releases na ginawa mo para sa flood control, kasama ka ba dyan? Pero hindi mo, dinismiss ka agad. Yung kay Inday Sara, 125 unliquidated. Ang totoo po doon, ang natitira na lang na unliquidated, 75 million. 75 million pesos unliquidated. Ang ibig pong sabihin doon, Laki, no? ayusin mo ba ang submission ng dokumento at itama mo. Hindi sinabing nagnakaw. Hindi sinabing korupsyon. Pag tinignan nyo ang core report this year, DPWH unliquidated 100 billion pesos. DOH unliquidated 50 billion pesos. Lahat ng ahensya may unliquidated funds. Dahil yan po ang proseso ng pagsasaayos ng pondo. Grabe, no? Siniwalat na dito. Bulgara na ito. Kaso nga lang, dahil wala tayong kakampi sa Congress at sa Senado, medyo alanganin pa, nabaligtad na ang istorya. No, nung nabaligtad na ang istorya, ngayon lumabas ito si Luther, si Balulong. Alamin natin kay Atty. Rowena. Bakit ngayon bumalik si Martin Luther King Yan. Romualdez? At nagsasamba na naman sina Loistro et al. Andyan na ang kanilang puon ng flood control kickbacks. Bakit ngayon siya bumalik? Kasi impeachment na naman. Talagang hindi pa nahinto itong ambisyon ni Martin Romualdez na siya ang magiging sunod na presidente kay BBM. Mga kababayan, bantayan nyo ito si Martin. Magnanakaw ito. Inhibit nga si Sandro as majority leader. Balik naman si Martin. Ano ba BBM? BBM gang. Talagang ginagago nyo kami. Ha? Yan. Ginagago niya na talaga kami. Dapat si Sandro mag-resign as majority leader. Tama. Kasi kung talagang gusto niyang maging mukha siyang fair, edi mag-resign siya. At lalo na yan si Congresswoman Loistro na nagsasamba kay Martin Luther King Romualdez, dapat mag-resign din siya as chair of the Justice Committee para ma-assure naman tayo mga Pilipino na this impeachment is going to be fair. Fair to the people, fair to the respondent, Vice President. Total, na-dismiss na naman nila yung kay BBM di ba? Syempre, dinismiss nila. Ano pa nga ba? Hindi naman Booking sila. Diba? Talagang ganun ang plano. I-dismiss para next year na uli kung may magpa-file pa. Pero sabi ko nga sa inyo, ito mga gawa-gawang playbook na ito, mababack to you yan pagkaupo ni Bibi Sara. Kaya, ito hiling ko lang sa inyo, paki-share nyo yung video natin. Paki-like, tadtarin nyo ng like, share, at huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell. Hanggang sa muli, bye-bye!